Magkano ang magagastos pag nagpa-check up ka ng aso sa Singapore? Pagising namin kaninang umaga, parang walang sigla yung aso ko. Nahihirapan siya lumakad, nanginginig at ayaw niya kumain. Tapos napansin ko yung bukol sa dibdib niya, mas lumaki siya. Actually, matagal na tong bukol na to, kaya lang, sabi ng mga previous vet, okay lang naman daw as long as hindi siya lumalaki. Pero for 2 days now, ang laki ng inilaki niya, tapos ang tigas. Dati naman malambot to eh. Tapos kanina ang tigas. Kita niyo diba, namamaga? Isang buong palad ko ang sakop niyan. So sabi ko, kailangan ko siyang daling sa vet. Kahit sarado yung mga vet ngayon, at fully book yung mga ibang natitirang open, tinawagan ko lahat para lang makahalat ng vet para sa kanya. If ever mangyari sa inyo to, dali nyo kagad sa vet. Used to be just this area, right? Today, this area is so hard. And around it is just swollen. Thankfully, may nahanap akong vet. Napakalayo niya, 30 minutes from us. Kaya tumawag na ako ng Grab. Yung Grab na to, pwede siya sa mga pet. $20.70 or 859 pesos ang cost niya para sa 30 minutes na ride. Mas mahal lang siya ng onte, mga $6 or 249 pesos kesa sa normal na Grab. Specific nga pala itong binook ko na Grab para sa mga pet kasi may mga Grab drivers dito na Muslim. 15 point something ang Muslim population dito. Mga 500,000 plus. Out of 5.4 million na total population dito, dito nire-respect nila yung lahat ng religion. Bawal sa Muslim yung laway ng mga aso, diba? Shoutout sa mga kapatid nating Muslim. So, kailangan kong iwanan ng aso mga 20 to 30 minutes. So, bumili muna ako ng kape para kabahan ako sa bill natin mamaya. French Vanilla Frappuccino for $9.30. 386 pesos pera natin. Magkano dyan? Bago lang to dito eh. Ewan ko lang sa ibang bansa. Pero may ganito kasi yung Tim Horton. Baka ginaya nila. Pero baka hindi rin kasi yung sa Tim Horton kasi mainit na kape yun. Hindi siya frap. Or baka mayroong frap, hindi ko lang alam. Pasensya na sa hair ko. Wala pa akong ligo. Tuwang-tuwa naman yung aso ko kasi tapos na. Blood test, x-ray. Tinurukan din ng karayom yung bukol sa dibdib niya para makakuha ng sample at ipabiopsy. Sana naman hindi cancerous, pero tumor daw yun for sure. 4 to 5 days pa namin bago malaman. 1,358,000. Ay, mali! $1,358 or 56,370 pesos SSS. Check up at gamot lang yun. Wala pa yung operation. After 4 to 5 days, kailangan nyo ng operation para tanggalin yung tumor. Nakakaloka talaga. Ang arte naman. Buti nagkape ako kanina. Tapos naglakad-lakad kami para may masmasan ako. Charot! Kaya kung gusto mo mag-aso dito sa Singapore, dapat handa ka sa mga bayirin. Pareho lang yan sa pag-aanak. Kaya hindi uso dito yung sobrang daming anak. Kasi responsible ang mga tao dito. Hindi rin uso dito yung mga aso na nakakulong lang sa cage or nakatali. Kasi form of animal abuse yun. Kung ikaw kaya itali at saka lagay sa cage. Hinayaan ko muna siyang mapagod bago ako kumuha ng taxi. So, ang total ng nagastos natin today is 1,408.90 Singapore dollars or 58,482 pesos sa pera natin. Sa Pilipinas ba, magkano magagastos pa nagpa-vet ka? Dumating na nga yung Grab ko, pareho ng kanina. Pareho lang din ang presyo. Pagdating ng bahay, binigay ko na kagad yung gamot ng jowa. Bakit jowa? Yung gamot ng aso. Binalot ko siya sa keso para madali niyang kainin. Bakit naman may jowa pang nadamay, te? Kayo ba? Paano niyo pinapakain ng gamot yung mga aso niyo? Pag sa dog food kasi na wet, sana all wet. Alam nila na gamot kaya hindi nila kinakain. Siya, sige na, hapon na, maliligo pa ako. I love you, bye!